the Lord. Can we all stand? And let me call on our sister Bernadette to lead us all in the opening prayer. Good evening, everyone. This is an instant request that in obedience Wala to kayo the sa Lord, sa sako. guide Pa-involve. us all. Sa lasal. And the Bible says that in everything we do, we'll do it Kasi for kaso the sa glory of mga God. certificate, Whether we are requirements. dancing, we are Wala po singing, talaga puli we sa are subo. praising, we'll do it for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Thank the Lord that we choose to be here tonight, that we choose to worship you, to honor you, because the reason we live, Lord, is to worship your name. So receive this worship, Lord God, as we pour out all our hearts, all our desires, that you are a God, an all-knowing God, who can understand, traffic na. who can provide, and who can sustain us, Lord God. Thank the Lord for this house of prayer that we have the chance to gather, to collect our faith, to gather all together, joining our hearts in faith, to glorify your name, O God. May our music team be guided by the Holy Spirit and our speaker. Let your mouth be his mouth and his lips be your lips, O God. That we all be honored, but we all be blessed, that we'll go home full of love, full of the fruits of the Holy Spirit. Lord, receive this worship, receive this adoration that only belongs to you, Father God. We worship you, we glorify your name. In Jesus' precious name, O God. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. May basa lang ko lang word sa Psalm 97. Ang yung bala, let the Lord reign, let the earth be glad. Let the distance sure rejoice. Cloud and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of the strong. How be strong. Fire goes before him and consume his foes on every side. His lightning lights up the world. The seas and tremble, the mountain melt like wax before the presence, before the Lord of all the earth. The heaven proclaim his righteousness, and all people see his glory. Hallelujah. Lord, give up na mo, Lord, ang hiling worship, because Lord, the Lord praying in this place, Lord. Kabalagi kami, Lord, na mag-aapot, kikita sa siningat law, Pag Lord, ginasalin na mo, Lord, ang hiling worship sa iyo mo, because Lord, you are worthy to be praised, God. Lord, the mountain melt like wax at your presence, Lord. Lord, ang mga tasatag sa kakabukiran, Lord, kakatunaw, Lord, sa mong presensya, Lord, tigit kami sa buong na ang tagsatag sa kabukid, Lord, sa among tagsatag sa kakabuhi, Lord, matunaw, Ay kabalawin kami, Lord, ng bukid sa among tagsatag sa kakabuhi, Lord, ang wala ng mga problema, ang wala ng mga struggle, Lord, sa pagdayaw namon sa iyo, Lord, sa pagsinggit namon, Lord, sa may kanipay, Lord, sa pagkasasama tagsatag sa namon nakamot, Lord, ang presensya, Lord, magatunaw, Lord, sa tagsatag sa kakabukid, Lord, sa among mga kabuhi, magatunaw, Lord, kakay, Lord, sa isa kakabila, tungkol na yung mga presensya, Lord, kakay, Lord, sa isa kakalayo, Hallelujah, Lord, dinadayaw ka namon, Lord, you're welcome to me, you're welcome in this place, God. Hallelujah, Lord, bless you, Lord. Hallelujah, bless you, Lord. We bless you, Lord. The kingdom come that you live on this place, God. For you're holy, Lord. You're the blessed God. We worship you, Lord. Hallelujah. Let the Lord reign all over the earth. Let the kingdom come, let your will be done, Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah.
of yours. Lord, you deserve all the glory and all the praise tonight. You will be the center of our lives, yes. Kasi imo lagi kami Ginoo magatulong. We honor and we bless your holy name. For you're such a good, good God. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Maybe we have made this complicated. More than you deserve meant to be. As if the same. Lord, bring us back to simple things. You are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I want for the beauty of your name. My soul is the same. Jesus, I love you.
feel with love. Wala ko rin kumagin na lagi na feel. You never fail us, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You will be the center of our lives, oh God. Focus ang ginawa mo, kabuhay ko na lang, kabuhay sa inyo Ginoo. May kalipay kami Ginoo sa aming kabuhay. Grabe, neighbors and mountains and breakthrough in our lives, oh God. I speak, Lord, total and complete healing Ginoo sa inyo lugar. Kung sino sa mga nagkakasakit, receive that breakthrough. Receive that breakthrough, God. Because you are healed. You are healed by the stripes of Jesus, by the blood of Jesus. You are healed. Because our God is our blood. He is our healer. Just receive it. Receive that breakthrough. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name. We are worthy. Worthy of our praise, O God. We deserve all of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is no one like you, Lord. Mayo-mayo, Lord, sa aming life. And we thank you, Lord. Lord, we are here. Lord, use us, Lord, as your vessel. We offer, Lord, our lives to you as a living sacrifice, of God. Hallelujah. Let's continue to give all the praises to our God that belongs to you, O Lord. Hallelujah. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. Sing, there is one on the throne. There is one on the throne, Jesus.
nursing home.
Lord, by your will, we're all created, Lord. Lord, by your will, Lord, we are created, Lord. Lord, by your will, Lord, Lord, tungkol na si mo, Lord, dahil kami na sa Lord, nagadayaw, And Lord, you deserve it all, Lord, you're worthy to be praised, Lord. And Lord, you are worthy, Lord. Lord, you are worthy, Lord. Worthy is your name, Lord. Lord, you deserve it all. You deserve it all, Lord. You deserve it all. Praise your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. By your will, Lord. By your will, Lord. Yes, by your image in your likeness, Lord. You are, Lord. You are worthy of it all. Worthy of it all. Worthy of it all. Thank you, Jesus. We exalt you, Lord. Because you deserve it all, Lord. All praises belongs to you, Lord. Lord, we give you the highest praises, Lord, that belongs to you, Lord. Lord, my life, Lord, you deserve it all, Lord. Wala kang humila mo, Lord, you deserve it, Lord. Hallelujah. Lord, bless this day, Lord, bless Lord, ang worship, Lord, bless Lord, ang pamamasya sa word, Lord, anointing, Lord. Lord, ang anointing, Lord, and it's all Lord, sila, hasta, Lord, hasta sila ang mga kapitid, Lord. Lord, anoint your lips, anoint his lips, Lord, anoint his heart, Lord, sila, Lord, 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 salamat to you, Lord, Lord, all the praises and honor to you, Lord. He's in the grave. Amen. 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 So, na-bless man ka sa worship. Okay, so sino excited naman Amen. for the Word of God for tonight? Sino kapatid of God is good? So, tanan-tanaw kapatid of God is good, no? And we are the chosen few na nag-say yes kay Lord tonight, no? So, puno-puno na ta sa worship. Maalalawas naman ta sa word. So, let us welcome and palakpakan ta si Brother Alvin Paul Dupol from our Uruguay family in Bacolod. Ngayong gabi, let's pray. Lord, thank you for the beautiful worship and thank you for this night nga gitagaan mo naman kaming one chance nga maka-learn sa imong word. Lord, prepare our hearts to receive word of correction, word of discipline, word of direction, kag word of revelation. We surrender everything sa imo, Lord. Anoint your word and tagwa ako, Lord. Ibutan ko sa likod. Kaya gusto ko ikaw lang kag ang balaan nga espiritu ang ara sa atubangan kag ikaw ang makita sa mga tao as we learn your word tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Every time wala mag-share ko sa word, there is a grabbing excitement sa akong nga heart. Hindi ko siya ma-explain kaya hindi ko siya ma-intindihan, pero every time nga mag-share ko sa word, ginakulbaan ko nga daw
Hindi ako ginagutom ko. Arap lang, hindi ko gina ma-explain. I think this is the joy nga when you accept ang imo bilang obligasyon sa Ginoo nga mag-share. Muna sa siguro ang inambal nila nga ang joy to serve the Lord. So, last time we talk about identity. Tonight, medyo medyo segue tagamay sa aton nga topic kay this is very important. We need to honor our ang aton nga main kay ang ining word is I believe nga move sa Holy Spirit kag at the same time naga-learn gid ko this is the first time nga nag-share ko sang outline nga hindi ako. This is something new for me. Pero ang hambal ni Lord sa akon, obey. Sometimes, kung latawon talang bilang aton nga natural, we question a lot of things. Lord nga amo niya. Pero there are some areas bala nga hindi ta ma-explain, hindi ta ma-intindihan. Pero it's a way nga ginatudloan kita sa Ginoo ang aton karakter, kung ano ang mga gusto niya nakakson sa aton kag idugang sa aton karakter. Importante gini sa katama bala kung ara kita sa ministry, kag ara kita sa hilimuon para sa Ginoo. It doesn't mean nga ikaw galid or ikaw ang ara dira imo na tanan. Sometimes we need to hear from others people perspective as well. Malay mo kasi ginagamit sa Ginoo, di ba? So this is a good time for me, for us nga mag-learn naman nga from someone nga revelation. So ang title sa aton nga pagkatunan subong gabi is about the art and the power of biblical meditation. Before ta mag-start, I have a question. God the Father sent His Son to save us from our sins. He shared the good news of salvation, and the disciples can share man nila hasta nga naglapot sa aton. Do you think nag-end lang to sa salvation, nga i-save ta ni Lord from sin? Or we also have an obligation nga lubrahon para sa iya? If wala sang nag-share sang good news of salvation, wala din nagalapot sa aton, we are saved today because there are those people nga ginsakripisyo nila ang ila kabuhi. Gin-criticize sila, ginsakit sila, but they choose to share the good news of salvation. That's why we are saved today. And as Christians, isa sa aton obligasyon to also share the good news of salvation. But the question is, are we sharing the good news of salvation? Or are we enjoying nga saved na ta? Why a lot of people, they don't have the boldness or the courage to share the good news of salvation? What I mean here is ang Great Commission bala. Nga kadamo sa aton nga Kristiyano ta, dugay na ta, ga-pray man ko, ga-basa man ko sa word. Why is it nga do nahuya ni Kuya gyapon? Tonight we will learn about the power of meditation. This is something na na-learn ko sa pagbasa ko ni, i-share ko ni sa inyo. In Joshua chapter 1 verse 8, it says here, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that it is written in it." Ang revelation ni Lord sa akin din, we need to keep the Word of God sa aton nga mind, sa aton nga heart, all the time, until such time nga ngini nga word, it will shape the way we think. It will shape the way we speak.
and it will shape the way how we live our life. Kaya damo sa tao, damo na balaan, pulong sa Ginoo, pero wala ka change ng life nila. Why is it? Kasi kinahanglan tam i-meditate ang word. Paano siya mag-meditate? Ano ito ng kahon? We'll tackle about that later. Pero our sa ano bala sa atong society, sa subong at simpo, we need to build intimacy and relationship sa Ginoo. Ang ginambal sa Great Commission, you will receive power, heal the sick, cast out demons. Diba? Muna? How can we do that if we don't meditate the Word? Isa na sa karason kung nga wala kita sang courage with boldness na mag-share sang Word. Because we read the Word, we pray, pero wala ka sa meditate. Ang meditation, this is speaking to yourself sa imong quiet moment. Ang lain ni siya compare sa prayer. Ang prayer, tabla kong kisa, may pagka-selfish na siya. Okay, we ask a lot of things sa Ginoo and we complain a lot of stuff sa Ginoo. Ang meditation, lain ni siya. This is a different thing. Reading the Word is different, praying is different, meditation is lain man siya. So we will focus sa meditation. Ginambal din, nga ang meditation is speaking the Word sa imo mismo. Nga powerless kita, nga wala kita authority, nga wala kita boldness. Kaya wala ta gina-meditate ang Word. Wala ta sa gina-practice, wala ta sa ginahambal. Ginabasa ta lang sa, and then that's it. It is very important nga we need to learn how to meditate the Word. Kaya mo ni siya matag sa atong power kag boldness yung mag-share sa Word. Excited ka mo nga makashare na kamo sang Word? Diba? Amo ni ang big question mark mo, nga nahuya ako mag-share sang Word nga dugay na ko. As we learn this tonight, I hope nga we will take note and tagaan nyo gini sang time kay hindi ta ma-fulfill ang Great Commission kung hindi ta kabalo mag-meditate. Isa ni sa ka-factor nga kinahanglan ta nga para ma-fulfill ta ang Great Commission, we need to meditate sa Word. Meditation also is reflecting on what it means as you go about your day. You need to ask for the Word. And then you meditate. When you wake up in the morning, Lord, pwede mo ko tagaan verse for today. And as if you open your Bible, yung mga Bible app ka mo da, pagbukas mo, kung ano makita mo, meditate sa Word. Meditate ka sa Word. I-reflect mo na siya. Ang inang hour kaptan mo as you start. And if you end the day na, you reflect. Ano ang applications ng Word nga nabasa ko this morning sa akong life today? Ano ang naging impact sini? Amo na siyang reflection kung baga pakaptan mo siya kag i-internalize and then latawon mo kung ano ang effect sina sa imong kabuhi. Ginaobra ta pa ni? Very few siguro. But I hope as we learn this, i-try ta ni siya nga i-practice slowly, little by little, until such time na maging lifestyle ta na siya. Ang mga ni hambal lagi na nga ang pag-meditate, you need to do it not just once, not that twice. You need to do it until it will shape the way you think, until it will shape the way you speak, and it will shape your life. Nga kadamo sa Kristyano, nga dugay na sila, damo sila nabaraan ng Word nga wala nagabago ang ilang kabuhi, maybe because wala sila nag-meditate sa Word. Kaya kung nag-meditate ka, i-shape yan the way you think, the way you speak, kag the way you live your life. I-apply mo ni. Simple lang bala nga forgiveness. Kung i-meditate mo ang mga verses about forgiveness, kayuhon yan ng imo pagkabuhi, tunduan niya ka paano magpatawad. Ano ang gusto mo i-meditate sa life mo?
love, patience. You need to choose. Kaya muna siya ang imong kaptan, kaya muna siya ang ma-shape sa imong lifestyle. What is meditation according to the Bible? Kadamo, ano yung nagkaka-confuse no, nowadays. Especially, kadamo lang na-expose na ta sa lain-lain nga culture, ka-grace nga nagkadto man di sa aton. Meditation. Magambal ka meditation ay nagasulod sa mind mo, ano dayon? Parang nagapungko sa mat, tapos nag-amo niyo. Muna ang common nga nagkakita ta sa Middle Eastern nga mga practice. They meditate. Pero, ang function ng ilang meditation is hindi biblical. Ang ginatudlo na daan nila is you meditate in order for you to empty your mind. Kung magbabuyaan mo, tanan kikita niya, predamo, ang kasulod sa mind ta, problema, trials, mga pagtila sa pangabuhi, di kung amo na bala paraming imo ang ginatubang, hindi ka makafocus kung ano obrahon mo. So, amo na gina-teach nila, empty your mind. Di para magtawhay ka. Pero hindi na siya amo ang meditation na ginatudlo sa Bible. Ang meditation na ginatudlo sa Bible, it is filling yourself with God's truth through His Word. Amo na siya ang tutuod ng meditation in a biblical perspective. Halong giga mo sa mga friends nyo nga nag-invite sa inyo nga mag-yoga ta. Kaya meditate na sila mo part na sa yoga, mag-meditate. Sometimes it's an hour, isa lawig. Delikado na siya. Imaginean nyo pala. When you empty yourself, busilingon bakante ka, there is a big possibility nga sudlan ka sa lain nga espiritu. Grabe ang deception sa kaaway sa meditation, no? The moment you empty yourself, dako ang tendency, kung hindi ka aware, kung hindi ka rooted sa word, sa Bible, dako ang chance nga when you empty yourself, dasi ka sudlan sa lain nga espiritu. But as Christians, we need to understand that meditation is filling yourself up with the Word of God. Kinanglan, kaunon mo na. Daw food ni siya. Sa Hebrew, ang meditate, they call it haga. It means to murmur, to ponder, to speak aloud. Gamo mo na sila, di ba? Ang meditate. Gano'ng inabalya? Gamo na sila. Gamo na sila, gamurmur na sila. Sa Greek naman is meleteo. It means to imagine, to resolve mentally. Amo mo na ginaobra sa mga Eastern culture. Nag-imagine na sila kung nablagin na sa bag nila, gina-project mo kung anong gusto mo matabo. Amo mo na. Pero galing, lain niya ang ila ginaobra compare sa ato. Kita ya dapat word. Gina-imagine mo dapat ang word nga ginkaptan mo. Amo na mo imagine on paano ni siya mag-affect sa akong life. Ano ang akong life if amo ni akong kaptan. Amo na siya dapat. Isa sa part sa meditation na na-mention ko kagaina, this is something like you are eating the word. Kung magkaon kita, wala ta sa ginatulon dayon, di ba? Ikaw magkaon ka nga tunlon mo dayon, dako ang chance nga madunlan ka. Especially kung ang mga word lang ang ginatag sa imo medyo bugat. For example, forgive. Bugat na sa? Kung tunlon mo na dayon, madunlan ka na. So ang meditation gali, it's just like eating the word of God. Gina-usap mo sa, amat-amat mo sa usak, little by little, hasta nga maintindihan mo kung ano ang meaning sina nga verse or word nga gina-reveal sa imo sa Ginoo. Isa a good example sa eating the word is sa Revelation chapter 10 verse 8 to 11. Mabasa ta.
Um, Revelation chapter 10, verse 8 to 11. NLT. Okay. This is John in spirit. Sang gintigaan sa vision sa Ginoo. Then the voice from heaven spoke to me again. Go and take the open scroll from the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. So I went to the angel and told him to give me the small scroll. Yes, take it and eat it, he said. It will be sweet as honey in your mouth, but it will turn sour in your stomach. So I took the small scroll from the hand of the angel, and I ate it. It was sweet in my mouth, but when I swallowed it, it turned sour in my stomach. Then I was told, you must prophesy again about many peoples, nation, language, and kings. Sa diri lang example sa meditation, like you are eating the Word of God. Si John, kinabalan sa sang angel, nga hari, kaunon mo ni ang ini nga scroll. Sa gikaon niya, it tastes like honey, sweet in your mouth. Imagine mo ba? Ang words ng Ginoo, daw honey na sa gali, sweet in your mouth. Pero, ginabasa ko nila, pero, sour sa imong stomach naman, nga mo na So, ang ginatunan ko ni, kag, gina-review sa akong sa Ginoo, gagamot ko kay siling ko sa dyan Okay, i-share ko sa inyo, nga mo na, nga sweet sa imong mouth, nga like honey, nga pag-abot sa imong stomach sour. When you eat the Word, it brings joy, especially pag gina-reveal sa imo ni Lord ang Word nga na. Kaya try nyo na, nga there's a verse in your life na ginakaptan mo dugay na, tapos gin-fulfill sa, gin-reveal sa Ginoo sa imo. Grabe nga joy, grabe tuod gini sa life ko. Wala na ta nag-stop. Amo na sa ang sweet part sang Word. Amo na sa ang sweet part nga daw honey. Wala na siya nag-stop. After you meditate, after you chew the Word, after mo na ang matilawan, may ara ka obligasyon siya. After you eat the Word of God, it means you are commissioned. Ikaw mo na ginambal niya, prophesy against nation, di ba? When you have a word, and then you have a revelation, hinahanglan mo na siya i-share. Hinahanglan mo na siya ihambal sa iba. That would be your testimony. Ang totoo ng meditation, it will always lead us to obedience. The moment nga eat mo ang word, chew mo ang word, we have an obligation to share it to the world. Amo na nga kadamo sang Christian nga powerless, nga wala sang boldness, nga nahuya sila. Kay tungod, maybe siguro gin-eat nilang word, gin-chew nilang word, they taste it like honey. Pero sa nagtupa na sa inas tama, they feel the sourness. Do ka pait sini kay ma-share gid ko gali. Kinahanglan ko ginigali i-share sa iba. Mabugat ni siya pero amo ni siya ang dapat. We need to have a heart nga hindi lang ma-enjoy lang ta sa sweetness ng word, sa revelation. And then i-apply mo sa life mo, yes. Pero may obligasyon kita dagali. We need to share it. Kung, for example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Na-save ka na. You taste it. It's sweet like honey. And then what's next? I-enjoy mo lang. You need to share it. Obligasyon ta na. Sa imong family, sa imong loved ones, or dito sa mga people sa streets. Amo na siya ang isa ka example sa meditation. We need to chew it. You need to break it into pieces.
And don't forget, after you chew, after you eat, you share. Kinanglan mo na siya i-share, kag i-release sa iba. Isa pa ka-example. Si Ezekiel, ang experience niya sa Ezekiel chapter 3, verse 1 to 4. Ezekiel chapter 3, verse 1 to 4. It says here, "The voice said to me, Son of man, eat what I am giving you. Eat this scroll, then go and give its message to the people of Israel." So I opened my mouth, and he fed me the scroll. "Fill your stomach with this," he said. And when I ate it, it tastes as sweet as honey in my mouth. Grabe no, amo man Japon. Si John, si Ezekiel, parehas lang. Gitagaan sila ni Lord yung scroll, hambal, eat it. Pareho sabor. It means uniform siya. Every word of revelation nga ginameditate mo sa imo nga life, sa imo nga self, mabatyagan mo ni siya ang iyang katamison like honey. Pero hindi na din mag-stop. Ang hambal na yun, di ba? Eat this scroll, then go and give its message to the people of Israel. Ang purpose ng meditation is not for your personal consumption. Ang purpose ng meditation for you to understand more ang words ng Ginoo, ang powers ng Ginoo sa iyang word. And you need to share it. Kaya the moment nga ina nga word, i-change ang life mo, i-change the way you think, i-change ang life, the way you deal with your life. It will become a testimony sa iyong life. And then you share it, ang back up sila ang testimony sa life mo. People nga wala nag-meditate, they share the word, pero hindi makita sa ilang life. That's why a lot of people sometimes nagkakastumble. Kaya ang word nga wala mo gin-meditate, nga gin-share mo, kung kisalain na siyang dating sa iba. Nga man, wala na siya wala pa gin-reveal sa imo sang Ginoo. Kaya kung gin-reveal sa imo sang Ginoo ang word, it will change your life. Ang mga word lang nga gina-reveal ni Lord ang nag-change ang life ta. Ang mga word nga wala gina-reveal sa ato ni Lord, galapos lang na, gaka-ari lang na Diyo. Pero kung i-reveal ni Lord sa imong word, kag magkadto di through your meditation, it will change your life. Ano ang mga word or mga verse nga gin-reveal na sa imo ni Lord? You need to meditate sa nga word. Kay the moment when you meditate ra, it will give you an urge to share it to other people too. Ang command kay Ezekiel, kay John, similar lang. He tasted it like honey, and then nagkato sa iyang stomach, and then he speak the word to the people. Hindi ta pwede. Ara ba lang mabalik tayo sa Great Commission. Sa Great Commission, you need to declare words in order for you to cast out demon and to heal the sick. Diba? Paano mo i-declare ang word nga wala pa naging powerful sa imong life? Paano ka mag-declare healing kung ikaw wala mo na matilawan? Paano ka mag-cast out sang demon sang isa ka tawo nga nag-suffer sa addiction kung ikaw mismo may mga addiction ka pa nga wala mo pa na-settle sa imo sa the words of your declaration, there's a power in it if you meditate it, if you chew it. Kadamo sang ara sa amo ni balang area sa ministry, dalog ni sa bukat nga area ang ministry sang mag-cast out pala sa mga evil spirit. Very very dangerous. You need to be very
careful nga grabe ka mag-meditate sa word. Hindi lang nabalaan mo lang, nabasa mo lang, nabalaan mong facts. Kay, yes, kabalo ka sa facts, pero wala ka kabalo nga the moment nga ginatubang mo ang spiritual battle sa tao nga na kag ikaw puro ka lang facts, wala mo gin-meditate ang word, ibalik na sa imo sa kaaway. Ang kaaway bala gabasa ni sa Bible. Tudloan ni pa kani. Kaya una pa rin sa imo kakilala sa Ginoo kontra sa imo. Ikaw ya 3 years ago, 5 years ago, siya yahanin pa sa una, kilala yan na yung Ginoo. Kabalon siya sa character sa Ginoo. The only thing that you understand the character of God if you meditate His word. There are moments indihan ang character sa Ginoo kung nag-meditate ka sa iyang word. Kadamo sang mga nag-share sang word. Kadamo sa nag-preach subong nga it is all knowledge. It is all about theology. Kadamo sa muna. Kung pamatian mo alam-alam sa ila na may dami sa ilang word. I'm not sure if all of them ginameditate yan nila antes nila i-share. Mas dag-on ka pa sa tao nga dutay lang ang iya gina-share nga pulong sa Ginoo pero tanan gin-meditate niya. Kontra sa damo siya nabalaan pero dutay lang tong word nga gin-meditate niya nga nag-transform sa kabuhay niya. Amo na akong isa nga do parehas lang man ning outline sa preaching namon nga siya ya nag-preach nga to ka powerful ya. Nga kung si Sister Grace ya ang mag-share about sang provision sa Ginoo nga ka-powerful. Kaya meditate yan na ni. Nag-transpire na ni sa iya kabuhi. Nakatilaw na sa provision sa Ginoo. Sometimes we share about forgiveness and love. Pero may mga tao patang wala ging patawad. Ang aton love partial. Paano na siya maging powerful? Paano na magkaroon sang authority ang ina nga declaration mo? Kung ikaw mismo may mga unsettled ka pa sa dirang area, it is very important nga we meditate sa words ng Ginoo day and night. Sa tuod lang, no? Very few ang nag-obra sila. Very few ang nag-meditate sa word. Read the Bible. Gaka-memorize ang Bible verse. We use it on our daily lives. Gina-post it sa social media. Pero very few ang nag-meditate. Nga ho, the moment you meditate, the moment gin-reveal sa imo ni Lord ang word, may hara ka na obligasyon. You need to change your life. You need to change your lifestyle. You need to change the way you deal with people. Amo na ang bugat na obligasyon nga obrahon mo. Kaya hindi ka pwede mag-meditate kapag tapos mag-meditate, empty ka. Wala pa na natabo. The moment you meditate, punon ka sa Ginoo, itudlo yan ang tanan nga area sa imong life. Kung ga-meditate ka about love, itudlo yan ang tanan ng tao, ikinanglan mo palang gaon. Especially asawa mo. Especially utod mo. Kung ga-meditate ka about forgiveness, itudlo yan ang tanan nga tao, ang kinahanglan patawaron. Especially may utang si mga wala na bayad. You don't have a choice. Ang nami sa meditation, when you meditate, when you surrender, i-reveal sa imo ni Lord. And when you surrender, there is something in yourself na nagkaka-break. Ang pride, ang bitterness, ang anger, ang fear. Nagkaka-break na. Sino wala hindi ma-break nga pagtawaron mo ang may utang sa imong wala kabayad. Ma-break ka kinaya. Pero you need to break it. Ikabalo ka, ina ang mga bagay ang muna sang gigapo sa aton. Ma-conquer talaga na siya through meditation. Ang power pala sang meditation, grabe. Nang si Jesus naga-teach, naga-preach, naga-fasting siya kung naga-meditate. Wala siya nagabasa-basa lang sang
Ano ginagamit nila sa una? Torah. Wala na siya nagabasa-basa lang, ginameditate niya na day and night. Day and night. Dapat ang mamata sila. Kung wala ta na siya ginaobra, kinanglan, amat-amat na tasugod sini nga mag-meditate. Kay kabalo kang pagbag-o, budlay. Ang pag-change ng imo behavior, budlay. Especially ang hot-temper ka, nubuhay mo pasensya, at dasi ka mga cake, budlay ni siya on your own. Budlay niya. Biskan mabasa ka pa Bible do adlaw, budlay niya Japon. Tuod na. Biskan sulit-sulit ito mabasa ang Bible, budlayan ka Japon. Nga man, only through meditation you can break through sa sina. Kay dira ka gina-reveal sa imo sang Ginoo, dira ya ka gina-istorya. Kung magbasa ka lang ka Bible, may mga times nga gina-reveal sa imo ni Lord, kung intimate ka tama, pero there are times nga gabasa ka lang out of your obligation mo. Mabasa ka Bible today, ako schedule ka mabasa sa buong. Without meditation, mabudlay siya. I'm speaking out of my experience. Kaya nagyan ko na, hapos magbasa Bible, budlay mag-meditate. Kaya kung mag-meditate, kaya ginatagaan mo si Lord, way, nga idilya ka. Kung magbasa kayo, one way na, ikaw lang na. We need to upgrade our intimacy with God, our relationship with God through meditation. Dugay na ta Kristiyano, dugay na tagabasa Bible, damo na ta na memorize, para may matagaka-pray. We need to go back. Atong lagi ng kanta to, nga we need to go back sa basic. Meditation, sa una, basic lang nila. Subong niya ang meditation niya, though, kumbaga pa special na ni kung nag-meditate ka. Pero sa una, basic lang ni, kinanglan mo niyo, Brown. Subong niya makabasa ka lang Bible, okay na. If we want and we need intimacy and good relationship with God, start meditating sa iyang way. Importante ni. Sino ding nag-meditate? Sino ding wala nag-meditate? Kabalo ka mo, kanami iba lang mag-start something new sa imo kabuhi. Kung kabataan, kaya everyday new na yan. Pero kung kaedad ka na bala, daw imong kabuhi, sulit-sulit. No? Makabuhong tao, mapreparar pagkaon sa mga bata, madulaw sa ila, mapuli, tapos manggarden, tapos masugat, tapos sulit-sulit. Kung kisa ka boring ka, mangita, makadto, tagor sa mall, ay, makadto, gamo ka na, gamutan na. Amo na sa ang challenge kung nag-edad ka na. Kabudlay mag-break sang cycle mo. Kabudlay mag-adapt sa mga bago nga things sa imong life. Pero sa ako, nabudlayan ko this is my first time to share. Pero kanami, gilis ang feeling, kaya nag-learn ka at the same time while nag-teach ka. Kaya kung ikaw una, na-learn mo na siya, tapos i-share mo na lang. Di subong diya o, share ko ya, nag-learn mo ko. Kung baga pa may excitement, kaya ano na din susunod. Amo na dayon. Kaya mo ng meditation. We need to break sa atong cycle of prayer. Hindi wala ko gambal. Nga ang prayer, kagang reading the Bible is hindi siya mayo or hindi okay. Mahayo gid na. But we need to embrace the concept of meditation. May ginatudlo ka na sa akon. I don't know. Pero I think you meditate a lot. Just continue meditating. Kay this is a very good connection between you and God kung nag-meditate ikaw sa Word. Jesus and meditation. Atong ginistoryan ta kagina is about the Word, no? Ano ang command ni Lord? Paano kita mag-meditate? Nantaon tabi si Jesus kung paano siya nag-meditate. Si Jesus as rabbi, as teacher, gina-practice yan kaya ginatudlo sa iyang mga disciple ang meditation. Importante yun sa ila. Isa gitudlo ni Jesus is this is facts.
Saan dyan kami ma-learn to, di ba? Ako na-learn ko man Ang Lord's Prayer, gali. Our Father in Heaven, abala, ginbutang sa Bible, is a form of meditation, gali. Doon na bala ako grabe, meditation sa gali. Kaya ginasulit mo sa kaya hindi amo ni siya ang perfect kung paano ka, ang perfect framework kung paano ka mag-pray. Una-una, i-acknowledge mo na yung Ginoo. Ito na, tali sa sunod, kaya medyo lawig niya siya, kaya gusto ko dalom niya. Pero amo ni siya ang hindi ni siyang sulit-sulit, ng pangamuyo, kaya amo ni siya ang perfect prayer, no? This is a framework kung ano ang insakto nga pagpangamuyo sa Ginoo. Hindi nga, Lord, nang may problema ako, wala subok, hindi na sa amo. Hindi na sa amo ang insakto nga framework sa pagpangamuyo. Una-una, i-acknowledge mo kaya na iyang holiness. Amo ni siya ang first. Lord, we acknowledge you today. Amo gina ang first. Acknowledge God's first. Kita ya pag may problema, lumpat yun, Lord, wala na kami, Lord, bugas. Birada na yun. Pangayo na yun. Amo na garong isa, wala gina sabat at nga pangamuyo. Kaya hindi naka-frame. Amo ni ang balin Jesus de, nga you need to follow this kind of prayer. Kaya amo ni siya, ang prayer nga samton sa Ginoo. Ang models ng prayer nga makahatag glory sa Ginoo. Kung ikaw wala ang Father, kag ma-feel mo, kag matagaan ka glory, ano obrahon mo? Tagaan mo man siya as something token nga grabe namin, good job ka today. Nag-pray ka sa insakto, answer ko ni. Doon ka muna. Sa ginalearn ko ni. Tingin ko sig damo ko prayer nga wala hindi naka-pattern sa mo ni wala ko ginaknowledge ang Ginoo anay. Una ko dayon sa iya po twas. Siguro mo tong wala yung sabat. Siguro mo tong delay. Kaya wala ko kasunod sa framework nga gintudlo ni Jesus the way we pray. Kag ini gini nga prayer is a part of meditation. You need to meditate sa sine. Sa sine lang simple our Father, meditate ka din. Damo-damo ka din ma-learn. Damo-damo di reveal ang Ginoo sa imo. So diri lang nga simple nga prayer. Jesus also quoted scriptures aloud in the wilderness. Kadumdum ka mo sang naglakad si Jesus. Nag-fasting sa 40 days and 40 nights, naglakad sa mountain. Sang ginatempt sa sangyawa, ginambal ni Lord, it is written. It is written. Gina-quote niya. Karin siya sa Matthew chapter 4. Kaya ginapakita niya kung paano ang right way for us to engage every time we are under attack spiritually. Kung gina-under attack kita spiritually, dayon ta dalagan sa prayer. Lord, buligi ko di mga ito din bulig. Amo na, usually amo na. Pag gina-under attack ka gani, pag may nagkakatabo gani sa imo pamilya or sa imo palibot, and then ma-sense mo, grabe, spiritual attack yun dayon mo kadlagan sa prayer nga, Lord, buligi ko di. Lord, under attack ko subong. Lord, tagay ko strength. Amo na kalabanan. Pero sa si Jesus, naglalakad siya sa wilderness, siyang gin-attack ni Satan, nag-pray siya, amula it is written, and then nag-quote sa verse sa Bible. That is the best weapon na ibato mo sa kaaway if you are under attack spiritually. That is the most, amo na ginambal nila, ang kabuhi tadi sa kalibutan, simple lang. If we follow Jesus' way. Galing ka damo sa aton para minabalaan. Ma-fasting ko guro ma-pray ko di guro mo ni kalawig ko Just follow Jesus' way. Lantawa ako nang ginobra ni Jesus. Take note every time nga we are battling sang spiritual attack, go to the word, quote the word, meditate, speak. Amo ni subong ang ginagyan ko, Lord. Damo ko anxiety, damo trouble sa akon. Find the words of Bible. Meditate, i-quote mo na. Kabalo na yung Ginoo nga under attack ka. Kabalo na yung Ginoo nga may problema ka. Hindi mo na pinangon yung basiya. You need to have something to hold on. Kag ibato sa imo kaaway.
But ang question is, mabalik tayo Japon sa ano ang mga word na ginameditate nato? Ano ang mga pulong kung may ara kita? Alangan man nga under attack sa anxiety, tapos ang mga verse for God so love the world, hindi na yan pwede. Hindi ta na ya, hindi ta kabato kung amo na. Kung may mga financial struggle ta, dapat ang aton ng mga word na ginakaptan, ang mga word about sa mga promises ng Ginoo. Ang problema, wala ta siyang ginakaptan nga mo sina. Kaya nabalada lang for God so love the world. Kabudlay sini. Kabudlay sa amo ni pangabuhi kung wala kita sa ginakaptan nga pulong. Perdihon pa ta sa aton kaaway. Kaya ang aton kaaway mas damo pa pulong na balaan sa aton. Amo na ang wala kita padaog sa iya. Ang word, ang pulong nga ginaput into our hearts, kag ginameditate ta. Amo na sa ang aton nga magamit sa times nga pigado ta, nga may problema ta, nga nag-away ta sa atong bana atong asawa, nga nag-away ta sa atong kabataan. Ina nga mga word nga ginabutang mo sa heart mo, nga ginameditate mo. Amo na sa ang masalbar sa imo. Amo na gani nga gina-encourage kita nga magbasa kita Bible permi, nga mag-meditate kita permi. Kay balon mo na mo. Di kung pa chimpo-chimpo ka lang yan magbasa sa Bible, mayo man makabasa ko Bible siningat lang, mayo man hindi. Ang pinaka-nami gidya, kag ang pinaka-safe nga ginarason permi sako ko bi. Amo ni sa pinaka-safe nga rason nga gas-gas na ni kag ginagamit ni sa kalabanan sako ko bi. The moment nga atakihon ka sang kaaway through trials, difficulties, problems, dira mo na ma-realize wala gid kami ginakaptan nga pulo. Wala ka gid may batok, wala ka gid mo word, gid meditate. Dason dalagan ka dayon. Lord, maluoy ka buligay ko di. Si Lord bala, dumay pagkaabogado ni sa tanan nga obrahon sa imo ni Lord based sa word. Hindi si Lord mag-obra sa something nga wala naka-base sa word. Kaya amo ni ang wholeness kung ano sa diri siya nag-operate. Wala ni siya panglapas ang word. Kaya siya ni nag-create, ginasunod din eh. So every time nga may pangayoon ka, nga may gusto ka, nga gusto mo maka-survive or makabato ka sa mga pagtila sa pangabuhi, kinahanglan may word ka, Lord, you said in your word. Lord, you said in your word na we are healed through for the stripes of your Son Jesus. Ina nga word nga ginakaptan mo, i-fulfill niya na. Kinakita niya nga ina ang word ginakaptan mo, kag meditate mo. Again, mabalik na makataliwat, ma-self-reflect kita. Pila ka word ang ara na sa imong heart nga ginbutang mo gid sa heart mo. Nga gin-meditate mo gid. Maisip mo sa kamot mo, dalatiil mo, or sa isang lang kakamot. Di ba? Kasubo ba lang gitagaan ta ni Lord authority, kag power, kag dominion. And then, kung atake mo ito sa ngayawa, ito kaluluoy kita yan. Insakto lang tayo. Ano bala nang kamo na bala ginambal, ginbutang ko gini sa heart ko ni Pastor Hambal ni Pastor Emilio. Hindi na pagulata nga atakihon ka pa sa ngayawa. Makita mo na sa bumbahan na dayon sang word. Kita parami sa ano, sa victim mindset. Ulaton ta pa nga atakihon ta. Ulaton ta pa nga sa putihon ta sang yawa antes taya magbasa sang word. Mungita ko word kayo may under attack. No, hindi. Wala ka pa gina-attack ni Lord. Pag bugtaw mo sa aga, basa ka na yung word. Meditate na na yun. Kaya para may balon ka pag-atake sa imo, may aboy ka na siya. So si Jesus mo naglakat dito sa wilderness, may balon sa iya. Basta dito, pag-ambal ni Satan sa iya, ihatagon ni sa imong kalibutan. It is written na yun ang ambal na. Diba? Sige nga, pangayo ka tinapay, kigutom ka na. Kabila, it is written.
Nga hindi tayo mag-survive sa bread alone, but by the word. Every word nga nag-proceed sa aton mouth. Imagine na bala, kung fully equipped kita sa word, puno kita sa pulong, kaya ginameditate ta, wala madaot sa aton ng yawa. Tanaw wala si Jesus, every time mo ginatake sa sangyawa, ginahambuyan sa word, ang yawa, kasabat, wala na, no? Katatlo, gintintar si Jesus, every time nga item si Jesus, word lang katapat, wala na yung yawa, gabalos. Imagine lang tawa bala itong life, ma-reflecta. Every time nga ginatake ta sa yawa, gaka-sense ta, hindi na under attack ta. Kabalo ta nga under attack ta, pero wala ta word. Tapos, yung kisa, ginabatuan ta sa base ang aton nga stock knowledge. Gabato ang yawa, o ay damdamon pag siya ginotik. Gina-condemn niya pa ka. Pasibanda niya pa ka sa mga bagay nga hindi man ikaw. Pero gina-accept mo man na. Ginambala ka sa yawa, kakabalo ka iwaay kagid. Amo na kay makasasala ka. Amo na kay hindi ba makontrol ang imong temper, dasi ka makik di, ang tawa na bala. Tapos gina-accept mo man na, oo, to. Lord, ano gi ko Lord, makasasala. Di ko Lord, nang hindi ko gid mo controller na kon nga temper, patawara ko. Magamo ka na, ginakadlaw ka sa yawa. Change ka na bala. Ginbago na ta ni Lord. Kung nag-meditate ka sa word, you understand. Nga gin-change siya na ka. You are new creation, bago ka na. Hindi na ikaw, old self mo na, ginabalik-balik sa iyong sangyawa, gina-entertain mo pa. Nga man, wala ta kapot nga polo. Wala kita nag-meditate sa word. Importante, gini kitama ang meditation. You don't need a quiet place. Just a surrender mind. Sa Psalms chapter 62 verse 8 bala. Mabasa ta. Psalms chapter 62 verse 8. Nabutang di hambali David, O my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Hindi tabla kinahanglan all the time. Nga dapat ato kita sa atong prayer room, dapat ato kita tugaluhod sa atong prayer room, kag may Bible da, kag dira kita nag-meditate. Hindi. Ang meditation, lifestyle ni sa kung kisa gidrive ka sa car mo, malakat ka, meditate ka, i-meditate mo ang word, sulit-suliton mo ang word na ginahatag sa imo ni Lord. I-meditate mo while nag-drive ka, while nag-travel ka, pakanto sa imo kantuan, meditate ka. Hindi kinanglan nga, ara kagid sa right situation. So si Jesus, sang ara sa time nga kabalo na siya sang nga ilan siya sa cross, nag-meditate to siya sa Garden of Gethsemane. Is that a good condition kag situation sa time sa life ni Jesus? Hindi. Kikabalo na siya nga grabe na matabo sa iya, pero ka-meditate siya Japon. Hindi na yung excuse nga wala ka sa balay, hindi ka budlayan ka mag-meditate. Nang ara ko, pero sobrang ka na ara, sobrang po, hindi ka meditate. Hindi na sa excuse. Kung ara ka sa mga amo na situation, you can speak it softly sa imong heart. Hindi mo man, not all the time, may hambal mo gid. Speak sa imong heart. Let your heart hear your own voice. Repeat it from time to time nga para nga ma-absorb mo gid kung ano ang ginadala sa imo nga message at sina nga verse or sina nga word. May mga times sa bala kong kisa nga pag mga aral natin sa mga budlay na sitwasyon kag hindi manami nga kahimtangan, instead nga mag-hold kita sa word, nga mag-meditate kita, ang atong tendency nagahambal kita negative things. Nagahambal kita sa ay naman kapigado rin sa sitwasyon ko, wala agi ko kwarta subong,
ng kabudlay kasi nga akon nga kayong tangan. Subo, hindi na sa bala dapat ang mga aton nga attitude. Kung ginbag-o ka na sa Ginoo, kung Christian ka na, anak ka na sa Diyos, you need to put in your mind nga every time ara ka sa amo ng kayong tangan, hindi magambal negative, hindi mag-prophesy ang imo nga sitwasyon. Nga amo na, kay amo na matabo sa imo, kay kung ano bala ginambal, mao mo nang kakatabo, ay ang aton nga words, ang aton nga ginambal, may power din sa kadala. Pero hindi naman ta nga, arab lang do, hindi na realistic. Nga kung isa arat sa budlay nga sitwasyon, do hindi naman kung isa realistic nga, ang arab lang too much nagit katama nga daw, hindi, daw, kumbaga pa, daw, positive siya, pero in a way nga hindi ka na nagkakabuhi sa reality. You need to acknowledge nga, ara kagid man tuwag sa sitwasyon, pigato gid man, budlay gid. Pero you need to speak the word of God. You need to speak those words and verses nga ginameditate mo. Hindi magipadaog ang imo nga imo sitwasyon, hindi kita magpadaog, kag hindi ka magpadaog nga magambal sa negative. Pwede ka naman kambal nga may kwarta ko di, pero hindi ka igo. And then declare na yun, prosperity verses. Pwede mo na yambal nga may kwarta ko di, pero kulang siya. Hindi ka mga kapapigado, gidya. Kaya mamigado ka na. Ang mga tao, wala kagambal naman na permi, wala na amo ng mga tao nga kabudlay sa ilot ng kwarta. Proarab lang mga tao nga pigado, wala sa buong paayok, taga-agi ko sa Ginoo. Hindi ko yan pabayad siya ako ng Ginoo. Dirab lang ko ang miracle sa Ginoo. Sa mga words, sa mga ginameditate mga words nga ginapagwa mo sa mouth mo. Ang aton nga mouth, isa ni sa ka-powerful tool nga ginatag sa aton sa Ginoo nga para maghatag ka buhi, hindi maghatag sa kamatayon. Kamatayon in the sense nga magamba ka negative words, hurtful words, sakit ng mga tinaga. Yes, we are hurt. Yes, nagkakasakitan kita. Pero kinahanglan tagid pero may i-guard. Kaya the moment release mo na sa simple setup lang sa sulat ng balay, kung magpasaway ang kabataan mo, ano din yung ginambal mo? Makadungwal gid kasi mo. Tapos i-expect ka nga magbuot sa? Hindi na matabo. Tanawa bala kay sulit-sulit lang imo ginambal mo na, gadungol nga nagadugol imo bata. There's another way nga paano mo na siya i-address. Siguro pwede ako ginambal ko na inabalang ginobra mo, hindi ginaamo. Kinanglan kayo mo na. Amo ning tsakto nga ginobra mo dapat to. Instead of kadungol, amo na bing kumbaga pa budlayan ka na mangita word nga maka-explain sa sitwasyon amo na ambal mo dungol sim. For there's a better way. Ang mouth na ginobra ni for us to speak life, to speak encouragement, kag maghatag sa kabuhi, kag gamiton tanita isa sa meditation. Last time as we wrap up, a reminder again sa ato, Joshua chapter 1 verse 8, meditate day and night. Psalms chapter 1 and 2, delight and meditate constantly. Psalms chapter 63 verse 6, meditate in the night watches. Ang meditation, it leads us to transformation. It's not how much word you read, but how much word you absorb through meditation. Like eating, it must be chewed, swallowed, and digested. Then and only then will the Word of God become living and active in us. Last word nga i-share ko for tonight before we end. Colossians chapter 3 verse 16. Let the Word of Christ dwell in you richly. Sige, before we worship, let's pray for the Lord. Lord, thank you for your word tonight. Thank you for teaching us how important meditation is sa among nakabuhi. Lord, as we go tonight and as we go home, Lord, I pray nga each and every one of us nga miyara kami sa meditate nga word for tonight and tomorrow and the next day. Tagay kami, Lord, sa
mga word, kag mga pulong nga ma-meditate namon for us to be able to understand more and for us to be able to fight every battle sa among nga life through your word. Lord, tagaay kami sa open heart kag open mind nga mag-receive sa imong nga word kag mag-meditate day and night. Lord, we surrender everything sa imo. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship the Lord. abound in your hearts. May His mercy meet in every moment of need, and may His grace go before you to open doors. As we go tonight, may the hand of Almighty protect each and every one of us, and His provision be sufficient in every season of our life. Amen and amen. Thank you. Thank you.
Amen. Praise God. So, for our announcements, this Saturday, ang ato nga don't watch dire sa Tupac ng Balay.